nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ang COMELEC tiwalang mas magiging maayos ang overseas absentee voting ngayon na nagsimula noong Sabado. 150,000 Pinoy sa Singapore posibleng mawalan ng trabaho. 18 bilyong piso ang halaga ng mga nabawing yaman ng mga Marcos patuloy na ibinebenta ayon sa PCGG. Sulu Royal Army nagtayo ng guerrilla base sa Sabah. Sa balitang negosyo natin, ang BIR nagdagdag ng mga tauhan sa huling araw ng filing ng income tax return. At sa ibayong dagat, 20 ang patay sa pag-atake ng mga armado sa Korte Suprema ng Somalia. RMN News Nationwide. Antonio Trillanes, atapang at tao, alaban at trapo, hindi atakot, akulong at tagal, hindi atinag, sa tulong ng bayan, naglingkod at nanindigan, alang uurungan, kahit sino lalabanan, basta para sa tao, matibay ang prinsipyo, basta para sa bayan, laging maninindigan. Antonio Trillanes, ang senador ng bayan. This political ad is paid for Senator Antonio Trillanes before EF Homes, Caloocan City. Paid by Attorney Reynaldo Robles, Tektite, Ortigas, Pasig City. Magsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado, disenteng matulungin, mahusay na tao. Iboto si Ramon Magsaysay. Ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy. Magsaysay, mabuhay. Iboto si Ramon Magsaysay. Ibalik sa Senado. Political advertisement paid for and by Ramon Magsaysay Jr., Unit 202, Centrum 2 Building, Valero Street, Makati City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Kahit mura para sa mga tao, Jack and Grille, napaka-presyo ang hangal para sa'yo. Jack and Grille, numero 12 sa balota mo. Jack and Grille, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Grille, Makina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Bossing, sino pa ang senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako, tayong lahat. Ang senador nyo ba? Ganyan ang senador niya, bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 28 days na lang, eleksyon na. Yung mga commercial ba ng mga kandidato? Yan ang magiging basehan nyo para sila'y iboto? 2030, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas!
Umaga ng Lunes ngayon, Abril 15, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXRZ 900 RMN Zamboanga, DXMB 648 RMN Malaybalay, DZRS 1179 RMN Sorsogon at DXPR 603 RMN Pagadian. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Tiwala ho ang Commission on Elections o COMELEC na magiging maayos ang pagsasagawa ng Overseas Absentee Voting o OAV sa iba't ibang bansa. Unang kinumpirma ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. na naging maayos ang unang araw ng OAV. Walang naging aberya maliban na lamang sa kakulangan ng supply ng indelible ink. Nasa 536 ang mga nakaboto sa unang araw ng OAV na ginanap sa Bayanihan Kennedy Town Center sa Hong Kong. Sa kabila nito ay aminado si Brillantes na kailangan pang ayusin ang sistema ng OAV lalo na sa mga susunod na eleksyon, ang 2016 presidential elections. Susubukan na nilang magsagawa ng online voting para makahikayat pa ng mas maraming Pinoy na makaboto. Marami kasi mga Pinoy sa abroad ang abalaho sa trabaho kaya man ay tuwing linggo lamang nakakapag-day off, kung saan ay kaya't nahihirapan silang makapunta ng embahada ng Pilipinas para bumoto. Nabatid na merong mahigit 100,000 registered voters sa Hong Kong, pero nasa mahigit 80,000 ang allocated ballots lamang ang narito. Ang oras po ng botohan sa Jeddah at Riyadh ay pinalawig ng COMELEC. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. Report! Pinalawig ng Commission on Elections ang oras ng botohan para sa overseas absentee voting sa Riyadh, Saudi Arabia at Jeddah. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, sa tayo pa makabawi, maharang maantalang pagsimula ng eleksyon sa mga nabanggit na bansa. Imbes na kasi nung Sabado ang pagsimula ng OAV sa Riyadh at Jeddah, ay bukas pa lamang itong sisimulan na hindi agad na ilabas ng customs doon ng mga eleksyon para pernalyas. Mag-uumpisa ang botohan ng alas 8 na umaga at tatagal ng hanggang alas 6 ng gabi na kung saan mas mahaba ito na 1 oras ang botohan sa dalawang nabanggit na bansa. Samantala sinabi ni Brillantes na naging matagumpay ang pagsimula ng overseas absentee voting sa iyo pang bansa. Ito ay dahil sa aniya nagkaberya ang mga PCOS machine. Umasa naman ang PUCHID na madaragdagan pa ang bilang ng mga kababayan nating boboto sa ibayong dagat habang papalapit ang May 13 ang huling araw ng OAV na petsa naman na eleksyon sa Pilipinas. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Nanganganib mawala ng trabaho ang halos 150,000 manggagawang Pinoy sa bansang Singapore dahil sa bagong polisiyang ipapatupad ng gobyerno ng naturang bansa. Nakatagdang ipatupad sa darating na Hulyo ang polisiyang naglilimita sa mga dayuhang manggagawa sa bansang Singapore dahil sa reklamong natatanggap po ng gobyerno mula sa kanilang mga residente. Ayon kay Victoria Tulad ng Singaporean Ministry of Manpower, inamin ng mga lokal nilang manggagawa na nagkakaroon ng matinding kompetisyon dahil sa dami ng mga foreign workers sa kanilang bansa. Nabatid na mahigit 1 taon nang ipinapanukala na ang naturang bagong polisiya pero noong nakaraang Pebrero lamang ito inaprubahan. Kinumpirma ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na ibinibenta pa rin ang mga nabawing ari-arian ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na nagkakalaga ng halos 18 bilyong piso. Ayon kay PCGG Information Office Chief Nick Suarez, una nilang naibenta ang ilang pag-aari ng mga Marcoses sa Mandaluyong City, ang Hans Menzi Compound at Banawi Inn Compound sa Baguio City at ang IRC Mapalad sa Parañaque City. Kasama rin po sa binibenta ang gusali ng PCGG na kabilang sa EDSA Mandaluyong Property nagkakalaga ng halos 129 million pesos. Ilan pa sa may ito ay ang 12 real estate properties kabilang ng Payanig Properties Ortigas Avenue sa Pasig City, may halagang 14.6 billion pesos. 18 pag-aari na may stocks na 478 million pesos ang katumbas. 2 media outlets, halagang 3 milyong piso. Hawaii Collections sa dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Congressman Imelda Marcos, nasa 112 billion pesos. Samantalang pondong mapagbebentahan at kikitain sa pagsasapribado na mga naturang ari-arian ay gagamitin ng gobyerno sa pagpapatupad po ng Republic Act 9700 o yung Comprehensive Agrarian Reform Program Extension Law. Sa ngalan ng Sama, ulat ng engkwentro sa Malaysia.
Kinumpirmaho ng Sulu Sultanate na nagtayo ho ng guerrilla camp base ang kanilang grupo sa ilang lugar sa Sabah ilang linggo matapos makatakas sa mga otoridad ng Malaysia. Ayon kay Sulu Sultanate spokesman Abraham Injirani, alam ito ng Malaysian authorities at ang ng mga militar pero hindi nila matukoy ang eksaktong lugar ng kampo dahil sa masukal na lugar. Tiniyak naman ni Injirani na may sapat na supply ng pagkain at kagamitan ng kanilang mga tauhan na tinatayang nasa 500. Samantala ayon naman sa Moro National Liberation Front, ang naturang kampo ay nauna na nilang ginamit bilang taguan ng kanilang mga armas noong kasagsagan ng gyera sa Mindanao noong dekada 60. Dialogo sa simbahan, inilimpo na isang senador. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. Report! Humiling nga ng dialogo sa panig ng Simbahang Katolika si Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay kasunod ng White Vote Movement na ihilinsad ng simbahan laban sa mga kandidato na nagsusulong ng reproductive health law. Ang git ni Cayetano hindi dapat husgahan ng isang kandidato base sa nag-iisang issue lamang. Ang diin ni Cayetano, ang pagiging pro-life naman ay hindi nangangahulugan na dapat ay anti-RH law ka din. Ang pagiging pro-life ay pagtiyak na may pagkakaloob sa mamamayan ang mga pribilehiyo at serbisyong nagbibigay proteksyon dito laban sa anumang panganib at pagsagka sa kanilang karapatan. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, Arenena. Information campaign para maiwasan ang kidnapping itinutulak sa Kongreso. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. Report! Iniuna ang Pamilya Party List Representative Rina Concepcion Obilio ang pagkakaroon ng malawakang information campaign kaugnay sa mga insidente ng mga batang nawawala. Suwestyon dito ni Obilio ay gamitin ng mass media para sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga paraan para maiwasan at mapigilan ang pagdukot sa mga bata. Ilang bata na kasi ang naiulat na nawawala ang naibalik sa kanilang mga magulang, subalit mayroon din na ilan na hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Batay sa records ng NCRPO, lumalabas na nasa 38 kaso ng child abductions sa Metro Manila ang naitala nitong nakalipas na taon. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Nationwide Mission 2013. Boboto ako. Mga kasama, inihegpo ngayon ni Senatorial Candidate Alan Peter Cayetano na makakasiguro ang taong bayan na hindi pandaraya ang mga lumalabas na survey hinggil sa 12-0 sa darating na eleksyon. Sa interview ng RMN kay Cayetano, sinabi niya na makakaasang mga kababayan nating walang pandaraya kasama ang kanilang pangampanya. Anya importanteng mapakinggan ng mamamayan ang mga plataforma ng bawat kandidato. Gayunpaman, sa kanyang pagbisita sa mga kababayan natin sa Hong Kong, sinabi ng senador na dapat magkaroon ng ating mga kababayan ng proyektong ikaunlad ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ang dagdag pa ni Cayetano, dapat isulong po ng bawat isa ang maganda edukasyon, lalo na ang pagkakaroon ng negosyo. Ayon pa kay Cayetano, dapat magkaroon din ng ibang ahensya na hawak sa mga pangailangan ng mga OFW. Ito ay para makakuha sila ng magandang trabaho sa hinaharap. Mga kababayan natin na OFWs at saka yung mga nag-migrate na sa abroad, sila po ang bumuhay sa ating ekonomiya, lalo nung naghihikahos at lalo nung nahihirapan ng ating bansa. Pero ngayon, ang kita nila ang apektado kasi maganda man ang trabaho nila, mababa ang palitan ng peso sa dolyar. So kung dati ay 400 na dolyar at 50:1, edi 20 nilang nakukuha nila, ngayon po sa 50:1, edi sa 40:1, edi 16,000, nabawasan sila ng 20%, no? So ginawa po natin ng iba't ibang activities, pumila po sa POEA, pumila po ako sa OWA kasama mga OFWs, sumama po tayo sa mga rally nila dito sa Hong Kong last Sunday para po mapakita sa kanila na talagang mahalaga at bayani natin ang mga OFWs and to drum up support para sa voting. Kasi nung Sabado nagsimula na ang voting abroad kaya bawal na mga kampanya doon, kaya we did it last week. Baka mapaalala lang ng ating mga kababayan na nandito, mga pamilya ng mga OFWs na bumoto ang mga kasama, ang mga kamag-anak nila na OFWs. Habang tayo naman dito, pinupush natin na magkaroon ng sabay na proyekto. Huwag nang hintayin na makauwi pa yung mga OFWs bago bigyan ng programa, lalo sa mga maliliit na negosyo at puhunan. Ngayon pa lang, ang mga kamag-anak nila ay tulungan na sa edukasyon at lalo na po sa pagkakaroon ng maliliit na negosyo sa pamamagitan ng mga maliit na kapital at saka ng mga seminars for micro, small and medium enterprises. Ang nakikita ko kasi minsan kulang sa tutok, no, ang pangangailangan ng ating mga
OFWs. At hindi lang sila. Katulad sa Hong Kong, napakasipag ng ating mga nasa consulate kahit na lampas ng 5 o'clock hanggang 10 ng gabi, nagtatrabaho, walang overtime, no? So kung ang Department of Education ay hiniwalay natin into 3, no? CHED, TESDA at saka DepEd para matutukan lahat ito, naisip ko po na maganda din na magkaroon ng Department of Foreign Employment na kung saan ang lahat ng pangangailangan ng OFWs natin, ang welfare nila, ang welfare ng kanilang pamilya, at na magkaroon sila ng mas magandang training at mas magandang trabaho sa abroad. Kasi pati naman yung mga OFWs natin abroad ay nangangarap din na makakuha ng mas magandang trabaho pa at balang araw ay makauwi dito. Pero ang isang kulang parati yung sinasabing exit strategy, no? Yung kailan ba sila makakakalas doon, kailan ba sila makakauwi, kailan sapat na yung kanilang naipon dahil marami nagkakautang-utang pa. So I think a separate agency, separate department na nakatutok 100% sa kanila, at least for the next 10 to 15 years, no? Could be very positive para sa ating mga OFWs. Makakasama si Senatorial Candidate Alan Peter Cayetano sa interview ng RMN. Mission 2014. Naniniwala naman si Team Pinoy Senatorial Benito Bam Aquino o Senatorial Benito Bam Aquino na maaari pang isulong ang naunsyaming Magna Carta for the Poor dahil kayang ipatupad ng mga angkop na reforma nito ayon sa kagyat na pangangailangan at kakayahan ng pamahalaan. Ani Aquino, nakatuwang ng kanyang pinsang si Pangulong Noynoy Aquino sa pagdugon sa kahirapan ang Magna Carta for the Poor ang magiging gabay ng gobyerno sa pagbigay ng serbisyo at sa pagbukas sa mas maraming pang oportunidad para sa ating mga nag-iikahoso ng mga kababayan. Dagdag pa ni Bam, hingin rin niya ang suporta ng pribadong sektor sa pagpapatupad ng Magna Carta for the Poor, lalo na may mga insentibo at posibleng tax exemption ang mga ito kung tutulong sila sa pagpondo ng ilang mga programa nito. Balita pa rin kay Senatorial Candidate Bam Aquino, kape lamang daw ang kapalit ng pang-endorso na multi-award winning actor at youth advocate na si Dingdong Dantes sa pinakabatang Team Pinoy Senatorial na si Benigno Bam Aquino. Ayon ho kay Dingdong, matagal na niyang hinahangaan si Bam dahil sa pagiging youth leader nito at matulungin sa mahihirap. Nagkatrabaho na rin sina Dingdong at Bam nang ang batang Aquino ay naging chairman ng National Youth Commission mula 2003 hanggang 2006. Si Dingdong naman ay ang chairman ng Yes Pinoy Foundation, isang non-profit organization na nagbibigay ng scholarships at iba't ibang uri ng tulong sa mga bata mahihirap at hindi makapag-aral. Ayon pa kay Bam, malaki ang pasasalamat niya kay Dong at sa iba pa mga volunteers na talagang nagbuhos ng kanilang mga kakayahan para sa kampanya ng walang hinihinging kapalit. Mission 2013. Boboto ako. Pagbabantay natin sa ginagawa ho ng bawat mga tumatakbong kandidato, ikinalungkot naman si re-electionist Senator Jamby Madrigal ang kawalan ng aksyon ng gobyerno sa mga nasiwalat na pabaon generals. Sa interview ng RMN kay Senator Madrigal, inamin niyang maaring hindi malakas yung mga naihahing ebidensya laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, pero umaasa siyang kahit matagal na ang nakakalipas ay magagawan pa rin ang paraan ng kasalukuyang administrasyon na maparusahan yung mga akusado. Paano ho natin mapapalakas ang kampanya kontra korupsyon o yung suntok laban po sa katawilaan ng tulad po ng lakas ni Mike Tyson? Alam niyo po, pagbalik sa Senado, natural yan na susuportahan natin ng Presidente sa kanyang tuwid na daan. Pero pagbalik ko sa Senado, sana po, mas marami din akong magawang positibo kasi nung panahon ng Arroyo administration, wala na tayong nagawa kundi labanan ng katiwalian sapagkat tiwali talaga yung administrasyon. Ngayon, mas madali siguro makagawa ng maraming proyektong positibo rin sapagkat ang mismong presidente natin ay hindi ko na nalabanan. Dahil ang katiwalian ay talagang linalabanan niya. Sabay kaming lalaban sa katiwalian, ngunit pangarap ko rin na sabay kami rin na marami rin positibong mga proyekto na mabibigay sa taong bayan. Para hindi lang, kasi alam ko na ang gobyerno ngayon hindi na kagaya nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na walang ginawa kundi iskandalo, yung scam, yung NBNCTE, na napakalaking
kinukuha ng gobyerno na pera sa taong bayan. Ngayon naman, sana yung kaba ng taong bayan ay gagamitin na para sa taong bayan. Ma'am, ano po ang masasabi ninyo dito ho sa plano rin ho ng PCGG ngayon na yun ho mga nasisequester na nanakaw na yaman ng dati hong rehimeng Marcos na ang nabawi na pala ay meron pang hindi daw nabebenta na 18 bilyong pisong halaga ng ill-gotten wealth. Tama ho ba ang plano na isubasta o ibenta na ito sa mga susunod na taon sa inyo pong palagay? Alam niyo po, ang tagal na niya, 1986 pa na nawala si Diktador Presidente Marcos. At alam ko na marami talaga nung panahon ni Presidente Cory Aquino at panahon ni Presidente Ramos, ang daming napagbili. Yan naman po ang mandato ng PCGG na dapat ipagbili at i-privatize sa privado sektor yung mga yaman na na-sequester na nakuha kay Presidente Marcos at sa kanya mga crony. Sang-ayon po ko dyan na dapat ipatuloy kasi ang mandato nila. Kilala din po kayo na nung kayo po ay nasa Senado ay ipinaglaban nyo rin po ang kalikasan ng ating pong environment sa inyong pong mga advocacies. Alam nyo naman ho itong mga nangyayari itong nakalipas. May mga sumasadsa dyan sa Tubataha. Pinakuhuli itong Chinese vessel na mukhang iniispiyahan pa ho tayo. Ano sa tingin nyo dapat itong hakbang na gawin ng ating pamahalaan sa mga ganyang pong sitwasyon? Alam mo, bago natapos yung aking term sa Senado, ako ay nakapagpasa ng batas, yung Tubataha Protection Act, no? Tubataha Reef Protection Act, at malaki po yung mga penalty na linagay dyan. Ang importante, kagaya nitong sumayad na naman na barkong Inchik, dapat talaga sa akin pananaw yung mga penalty, dalawa kasi yan sa batas, may mga penalty at meron rehabilitation cost. Yung penalty malaki na, pero yung rehabilitation cost mas malaki. Dapat biro mo kung nangyari ito sa China na meron barkong Pilipino na sumayad sa kanila, di papaputukan nila yung barko, ano? Oo. Mabait nga tayo na hindi pinaputukan, pero dapat konfiskahin yung barko na yan at wag i-deport yung mga mangingisda. Dapat ikulong dito. At yung rehabilitation cost, umaabot yan ng milyong-milyong dolyar na dapat bayaran ng China sa atin. Inihalintulad rin ni Pangulong Noynoy Aquino si Senador Madrigal sa mabangis na boksingerong si Mike Tyson dahil sa mabangis na paglaban nito sa korupsyon at sa tinaguriang suntok laban nga sa katiwalian. Mission 2013. Boboto ako. Babalik ko ang nag-iisang pagbabalita sa umaga na tunay na napapakinggan ng buong bansa. RFN News Nationwide. Antonio Trillanes, atapang at tao, alaban at trapo, hindi atakot, akulong at tagay, hindi atinag, sa tulong ng bayan, naglingkod at nanindigan, alang uurungan, kahit sino lalabanan, basta para sa tao, matibay ang prinsipyo, basta para sa bayan, laging maninindigan. Antonio Trillanes, ang senador ng bayan. This political ad is paid for Senator Antonio Trillanes IV, PF Homes, Caloocan City, paid by Attorney Reynaldo Robles, Tectite, Ortigas, Pasig City. Kain mura para sa mga tao. Jack and Rile, dapat na presyo ang hangal para sa'yo. Jack and Rile, numero 12 sa balota mo. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. President Noy, sino po ang senador niyo? Ang senador ko, ehemplo sa tuwid na daan. Magkaiba man ang pinagmulan, iisa naman ang patutunguhan. Talagang nasa tamang lugar ang puso. Ganito rin ba ang senador niyo? Say cheese! Political advertisement paid for by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay, hanap buhay sa hanap.
Handicraft. Kay Mrs. Hanep Buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep Buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep Buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. RMN News Nationwide. Hoy sa mga balita natin ngayong umaga, si Vice President Binay inendorso ho yung mga kandidato ng una sa Iloilo Province. Ako naman tayo doon, punta tayo ngayon sa pagpapatuloy pa rin ng ating Mission 2013. Natin sa balita, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. Charm, ayong aga. RMN Report. Maayong aga kasamang Weng, napabilib si Vice President Sergio Marbinay sa pinakitang suporta ng mga Ilonggo sa 4th District na lalawigan ng Iloilo, partikular na sa bayan ng Barotac Nuevo. Ito'y matapos na kanyang inendorso mga lokal na kandidato ng United Nationalist Alliance sa lalawigan ng Iloilo kahapon. Ayon sa kanya, garantisadong magkakaroon ng mabuting gobernador ang lalawigan ng Iloilo kung makakaupo si una gubernatorial bet Congressman Ferds Biron bilang gobernador. Dagdag pa nito, nakakaiba ang Iloilo dahil alam ng mga Ilonggo kung anong tama't mali, kung sinong mabutit hindi, at kung sinong kwalipikado para sa isang posisyon. Kung maaalala, pumarito rin si Presidente Noynoy Aquino noong Abril 10 upang i-endorso naman ang mga lokal na kandidato ng Liberal Party sa lalawigan ng Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo. Charm Gabileo, Tatak, RMN. Meron pong mayoralty candidate na suspect naman sa pagpatay ang susubukang arestuhin sa ospital. Buwan dyan sa Rojas, kasama natin sa Mission 2013 si Michelle Oropio, RMN Rojas. RMN Report. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng mga kapulisan sa Western Visayas sa itinuturong mastermind sa pagpatay kay Vice Mayor Abel Martinez ng Mambusaw na si Mayoral Candidate Ludigario Jun Labao Jr. Sa report na ispatana ng kapulisan sa St. Paul's Hospital sa Iloilo City si Labao matapos magpa-confine dahil umano sa masamang pakiramdam. Inihayag na nasa 5th floor ng naturang ospital ito na natili, ngunit nagulat na lamang karamihan na nang tumungo na ang mga pulis na mag-aaresto rito ay bigla na lamang nawala si Labao. Sinasabing may isang doktor na nagmula rin sa Mambusaw ang humarang sa mga pulis na tumungo sa naturang lugar dahilan upang ito'y makatakas. Nauna nang naaresto ng mga kapulisan si Jigar Francisco na isa rin sa mga sospek sa pagpatay kay Martinez. Kinumpirma ni Police Senior Superintendent Gabillan ang naturang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa Metro Manila. Di umano ay nasundan ng mga otoridad ang kapatid ni Francisco mula sa Capiz na tumungong Quezon City, partikular sa Katipunan Avenue. Si Francisco ay nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan at nakatakdang ibalik sa Capiz. Matatandaang nagpalabas ng warrant of arrest ng korte para sa 5 mga sospek na naging daan upang maaresto ang 4 sa kanila na sina Roger Lorido, Staff Sergeant Romel Pamutilio, Sunday Danid at Jigar Francisco. Sa ngayon, nananatiling si Labao na lamang ang hindi pa natutumbok ng kapulisan. Kasama mo sa DYVR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, Civil Society Group naman at ilang politiko sa Masbate tutol na isailalim sa COMELEC control ang lalawigan. Kasama natin sa balita, Norman Laurio ng RMN Masbate. RMN Report. Nagkaisang nanawagan ngayon sa mga otoridad ang ilang civil society organization sa Masbate na hindi muna isailalim sa COMELEC control ang lalawigan. Ayon kay Judge Emilio Igmedio Camposano, hindi pa napapanahon aniya na ilagay ang Masbate sa COMELEC control, bagkos ay i-reactivate muna ang Joint AFP-PNP Special Task Force Masbate dahil naniniwala naman siya 10 ng mga kasapi ng civil society organizations dito na kaya pa rin kontrolin ng mga otoridad ang mga karasang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng lalawigan 1 buwan bago ganapin ang halalan dito. Samantala, maging si Masbate Governor Rizalina Shatson Lanete at Masbate 1st District Congressman Narciso Gabo Jr. ay nagkaisa ring tumututol sa pagsailalim sa lalawigan sa COMELEC control dahil wala pa naman umunong mabigat na dahilan upang gawin ito ng naatasang ahensya ng pamahalaan. Sa kabilang banda naman ay pabor ang Masbateñong tumatakbong konsyal ng 2nd distrito ng Marikina City na si Gilbert Sunggayan ay ilagay sa COMELEC control ang lalawigan upang matutukan aniya ng pamahalaan ang mga kaguluhan dito. Bunso na rin sa pagdagsa rito ng pwersa ng gobyerno. Kasama mula sa lalawigan ng Masbate para sa DZXL 558, Norman Laurio, Tatak, RMN. Nationwide, RMN
News Negosyo. Nakasama nagdagdag po na matawahan ng BIR para sa inaasahang pagdagsa ng mga magpapasa ng income tax returns sa direct ng deadline ngayong araw. Ayon kay Commissioner Kim Henares, nag-deploy sila ng matawahan sa nilang mga opisina para mapabilis ang proseso ng pagbabayad ng buwis ng mga taxpayers. Sa BIR Region 7 Office po ng Quezon City, inaasahang aabot sa 100,000 na mga transaksyon na isasagawa ngayong araw. At dahil dyan, maaga magbubukas ang tanggapan sa QC kung saan sa halip na alas 8 ng umaga, alas 6 pa lamang bukas na hanggang alas 5 ng hapon. Nagpaalala rin si Henares na hindi extend ng BIR ang deadline kung saan ang mga taxpayers na mabibiguhong magbayad ngayong araw ay may multang 20%. 25% surcharge at karagdagang compromise fee. Matatandang target po ng kawanihan ngayong taon na makalikom ng halos 1.3 trillion pesos na mas mataas na nakarang target na 1.6 trillion. RMN News Abroad. Patay ho yung 20 katao matapos atakihin ng mga armadong kalalakihan ang Korte Suprema sa Somalia. Pinagbabaril at pinasabugan pa ng mga kalalakihan ng courtroom kung saan 16 ang agad binawian ng buhay. Inako naman ang grupong Islamist militant Al-Shabaab ang nasabing pag-atake. Ang Al-Shabaab ay may koneksyon sa kilalang terrorist group na Al-Qaeda. Kinundina naman ni President Hassan Sheikh Mohamud ang naturang pag-atake. Mga kasama, live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Lunes, Abril 15, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod na dyan silang kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Panoorin mo yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang mga kasama ang RMN News Nationwide. Kasama niyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013 ng RMN Rajmo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 7:33 ng umaga. Tatak, RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng